Ang ating pag-usapan sa video na ito ay patungkol po sa 200 na binanggit ng banal na kasulatan. Alamin natin kung ano ang mga ito. Babasahin po natin sa Mateo, Kapitulo 7, talatang 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang duoy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nangagkakasumpong noon. Ano ang sabi? Ang makipot na pintuan at ang makitid na daan ay patungo sa buhay. Sapagkat ang maluwang na pintuan at malapad na daan ay patungo sa pagkapahamak. Dito natin malalaman kung alin ang daan ng Diyos at ang daan ng Diablo. Isa sa mga palatandaan upang malaman natin na ito ay hindi daan ng Diyos dahil marami ang nagsisipasok nito. Sapagkat ang daan ng Diyos, kakaunti lamang ang nangakakasumpong nito. Ang tanong, ano ang nakapakipot sa pintuan at nakapakitid sa daan na patungong buhay? At bakit kakaunti lamang ang nangakakasumpong nito? Babasahin natin sa Mateo, Kapitulo 16, talatang 24. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang cross at sumunod sa akin. At meron pang sabi sa Juan Kapitulo 14 talatang 15, kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito ang dahilan mga kapatid kung bakit kakaunti lamang ang nangakakasumpong sa daan ng Panginoon. Dahil ano ang sabi sa ating binasa? Kung ang sino mang ibig sumunod sa akin ay dapat tanggihan ang kaniyang sarili. Kung hindi natin ibig na isusuko ang ating sariling kagustuhan sa Diyos upang tuparin ang kaniyang kalooban, hindi talaga natin masumpungan ang daan patungong buhay. At ang nakapakitid sa daan ay ang kautusan ng Diyos. Dahil kung ibig nating pumasok sa buhay, ay dapat talagang tanggihan natin ang ating sarili at tuparin natin ang kalooban ng Panginoon at hindi ang ating sariling kagustuhan. At ang kalooban ng Panginoon na ating mababasa sa mga awit, Kapitulo 40, talatang 8, ay ang kaniyang kautusan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Mateo, Kapitulo 19, talatang 17, at sinabi niya sa kaniya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. At lagi nating tatandaan na sa daan ng Panginoon ay mayroong pagpapala. Ngunit sa isang kondisyon. Sa Deuteronomio, Kapitulo 11, talatang 27. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Nawa po ay handa po tayo na isuko natin ang lahat sa Panginoon upang makamit po natin ang buhay na walang hanggan. Ito po ay ang aking dalangin. Ang pangalawa ay ang daan ng Diablo. Anong sabi ng banal na kasulatan sa binasa natin kanina? Ang pintuan nito ay maluwang at malapad ang kaniyang daan. At anong sabi? Marami dooy nagsisipasok. Dahil sa daan ng Diablo ay pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Wala kang dapat tanggihan sa iyong sarili. Lahat ay pwede mong gawin. Walang ipinagbabawal. At tatandaan natin, ang patutunguhan nito ay kapahamakan. At ang mga aral na kanilang sinusunod ay hindi galing sa Diyos, hindi utos ng Diyos, kundi utos ng tao. Babasahin po natin sa Mateo, Kapitulo 15, talatang 9.
Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Pag sinabing utos ng tao ang pinakaaral kanilang sinusunod, kalaban po yan sa Panginoon. Dahil pag sinabi po ng Panginoon, kung ang sino man na ibig sumunod sa akin ay dapat tanggihan ang kaniyang sarili at tuparin ang aking mga utos. At ang sabi naman ng Diablo, wala nang utos, lahat ay pwede mo nang gawin at wala nang ipinagbabawal. Alam niyo po ba kung paano mangaral ang mga ngaral ng Diablo? Babasahin po natin at marami ang nakikinig sa kanila. Alamin kung bakit. Sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Kaya tuloy, marami ng ayaw ngayon sa aral ng Panginoon. Ayaw nang sumunod sa mga utos ng Diyos. Gusto nilang sundin ang kanilang sariling kagustuhan. Gusto nila yung malubay na salita na hindi nagsasaway sa kanilang mga maling mga gawain. Babasahin po natin sa Isaias Kapitulo 30 talatang 10 na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kayong kumita, at sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay, manghula kayo ng mga magdarayang bagay. At ang napakatindi mga kapatid, ang mga nagsisilakad sa daan ng Diablo ay nagsasabi din na nakilala nila si Kristo. Tumatawag din sa pangalan ng Panginoon. Pero ano ang sabi ng banal na kasulatan? Babasahin po natin. Sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kaniya. At lagi nating tatandaan, mga minamahal, na sa daan ng Diablo ay mayroong naghihintay na sumpa o sa ibang salita, kamatayan. Babasahin po natin sa Deuteronomio, Kapitulo 11, talatang 28. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. At meron pang napakagandang sabi sa Deuteronomio, Kapitulo 30, talatang 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Mga minamahal, sa atin pong paglakad sa makitid na daan at pagpasok sa makipot na pintuan, nag-iwan po ng malaking halimbawa ang ating Panginoong Hesus upang magsisunod tayo sa Kanya. Babasahin po natin sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 21 hanggang 22. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya, na siya ay hindi nagkakasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig. Bakit sinasabi na si Kristo ay nag-iwan sa atin ng malaking halimbawa at dapat tayo magsisunod sa Kanya? Ano ba ang mga gawa ni Kristo noon? Alamin natin kung siya ba ay tumutupad sa mga utos ng Diyos o siya ba ay lumalabag sa mga utos. Babasahin po natin sa Juan, Kapitulo 15, talatang 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kaniyang pag-ibig.
Napakaganda pong pakinggan mga kapatid na ang ating Panginoong Jesus, siya po pala ay masunurin sa mga utos ng Diyos Ama nga nasa mga langit. Ngayon mga kapatid, atin ang nalalaman ang 200 na dapat tayo magpili kung aling daan ang ating tatahakin. At lagi nating tatandaan mga minamahal na ang langit ay pagpili.